Sa wakas nga ba itong Converge Fiber XL sa ite-trade na itong si Mikey Williams dito sa San Miguel? Pero ang SMB ba interesado pang makuha itong si Mikey? Parang suko na raw itong Fiber XL dahil wala nang ibang mga teams ngayon na gustong kumuha dito kay Mikey Williams at hindi naman natin sila masisisi dahil itong si Mikey ang tagal nang hindi naglaro sa PBA, medyo mataas pa yung mga demands pagdating sa kontrata. Kasi kung bibilangin natin yung mga teams sa PBA, San Miguel na lang talaga ang option dyan. Hindi syempre idadalhin si Mikey dito sa Meralco, NLEX sa TNT dahil MVP group yan. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa Blackwater Bossing. Ang Terra Firma, Phoenix at Raynor Shine hindi naman kaya yung budget na hinihingi ni Mikey pagdating doon sa kanyang sweldo. Ang Hinebra, meron ng RJ Abarientos at Scotty Thompson doon sa point guard nila. At ito namang Magnolia, nandiyan na si Jerome Lastimosa. So, ang matitira na lang talaga San Miguel dahil San Miguel ang nangangailangan ng point guard. 40 years old na si Chris Ross. Kaya itong si Mikey Williams, pwede talaga nilang magamit bilang isa dito sa kanilang mga top point guards na sabihin na natin mailalagay sa lineup. Ngayon, ang magiging problema lang sa ganitong usapan, paano iti-treat si Mikey? Dahil yung value nito ang hirap i-judge. Isa sa mga top players ng PBA si Mikey, ang problema na 2 years na itong hindi naglalaro. At syempre, may risk nga na baka hindi ito pumirma. So kung ikaw ang San Miguel, hindi ka magte-trade syempre ng mga top players mo kapalit ni Mikey dahil walang guarantee na maglalaro yun sa inyo. Kung ikaw naman ang Converge, ayaw mong malugi. Kaya yan ang magiging problema sa pakikipag-trade dito kay Mikey Williams. At yan ngayon ang pinag-uusapan daw ng Converge at ng San Miguel. Pero kung sakaling magkasundo nila, napakalaking addition dito sa San Miguel Beermen ditong si Mikey Williams kapag siya ay naglaro talaga at napunta dyan. Ang TNT Tropang 5G daw ay pinag-aaralang mabuti kung pwede nilang makuha itong si Brandon Bates mula dito sa sister team nila na Meralco at baka ang ipalit ay si Henry Galinato. Dahil ngayon daw itong TNT, nakita nila na medyo gumaganda laro ni Galinato dito sa finals. So tumaas yung trade value nito at pwede na siyang gamitin bilang isang trade asset. Dahil ito raw si Brandon Bates talaga ang gusto ni Coach Chot Reyes. Dahil yung haba nitong si Bates at yung kanyang athleticism ang pupwede talaga dito sa tropang 5G. Kaya nga nasisiguro natin na ito talaga yung balak gawin ngayon nitong TNT. Kunin itong si Brandon Bates mula dito sa line-up ng Meralco. Siyempre, dahil sister team nila Meralco, kinakailangan nila na makipag-trade mo, gumawa muna ng tinatawag na conduit. Gamitin nila yung Blackwater. So, si Brandon Bates mapupunta sa TNT. Samantala naman, baka itong si Christian David dito sa Meralco at itong Blackwater, may makukuhang player naman mula dito sa tropa. Baka si Henry Galinato. Isa yan doon sa mga posibleng senaryo kung sakasakali na magkaroon nga ng trade ng nabanggit na mga players. At alam natin na si Coach Chot Reyes, ang specialty niyan talaga yung gumamit ng mga big men. Kaya nga walang magugulat talaga kung lalo pang lalabas yung galing nitong si Brandon Bates kapag siya ay napunta dito sa TNT Tropa. At yan talaga yung inaabangan ng marami. Dahil syempre kung ikaw naman itong TNT, talagang gusto mo na as much as possible makapag-build up ka ng talent dahil hindi naman biro yung kinakailangan mo daanan para talunin itong San Miguel Beermen. Kaya asahan natin na itong si MVP gagawin ng lahat para matuloy ang nabanggit na posibleng 3-team trade para mapalakas hindi lang itong TNT kung hindi maski na rin itong Meralco Bolts dahil magaling na rin nga si Galinato.